working in New York as a certified public accountant, and I'm here to share you some tips and tricks paano ba makakuha ng trabaho sa abroad, lalo na ngayong 2024, at kung paano ba mag-i-stand out yung resume nyo kaysa sa iba. Okay, wag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin. So, number one, pwede ka mag-research sa mga online websites ng mga trabaho na pasok sa'yo. I-consider mo lang yung websites like Work Abroad PH, Jobstreet, POEA, and then LinkedIn. So, ayun yung mga websites na highly recommended for me. Kasi yan talaga yung mga garantisado, makakuha ka ng mga trabaho sa abroad na sure galing sa legit na agencies or sa mga companies na naghahanap talaga ng mga applicants para sa abroad na mga jobs. And para makahanap ka, ipapakita ko sa'yo kung paano ba maghanap ng trabaho sa mga websites na to. So ito yung website na pupunta nyo lang. It's workabroad.ph, and may kita nyo dito yung iba't ibang mga posts. Kasama na rin yung mga review ng mga applicants na legit na nakakuha ng trabaho dito sa workabroad.ph. Kaya naman talagang mapagkakatiwalaan tong website na to. So para puntahan yung mga jobs, click nyo lang yung latest jobs. And then, mapupunta na kayo sa mga listing ng jobs na kakapost lang din sa website na to. And it varies, maraming like, pwede mga waitress, housekeeper, therapist, mga maintenance supervisor, maraming ding iba dito, engineer, accountant, lahat ng klaseng trabaho meron dito. And kung may gusto kayong puntahan na country, i-select nyo lang yung jobs by country and makita nyo na yung mga trabaho kada countries. And for example, yung USA, so makita nyo dito, nag-aaral ng mga nurses, neurology, mga medical staff, usually hinahanap nila. And i-click nyo lang yung iba't ibang page para makita nyo yung iba pang mga jobs sa country. Para naman mag-apply, so kung may nakita na kayo na gusto nyong trabaho na gusto nyong applyan dito sa workabroad.ph, i-click nyo lang yung apply now. Tapos gagawa kayo ng account dito, syempre, fill out nyo yung lagay. Sa POEA naman, halos pareho lang. Nakalista na yung summary ng mga trabaho na may kita nyo dito, o diba, ang dami. Iba't iba talaga, pwedeng food, entertainment. Meron lang mga ads, so i-close nyo rin yun agad. So, kunyari napili nyo tong sa food. So, naghahanap sila mga cook, head chef, and sobrang daming jobs talaga na makikita dito at halos lahat ng trabaho nandito. So, kung anong gusto nyong trabaho na tingin nyo pasok sa gusto nyo and qualifications nyo, i-select nyo lang. For example, itong head chef sa Australia, so nakalagay mga qualifications sa job. Sa LinkedIn naman, so ganun din, pag i-click nyo lang yung jobs, makikita nyo na yung iba't ibang trabaho na nakapost sa LinkedIn. And kung may nakita na kayo yung trabaho, i-click nyo lang para makita nyo yung description, qualifications, tapos i-click nyo lang yung apply para makapag-apply kayo agad-agad doon. At syempre, number 2 dapat, kapag may mga job description doon sa mga postings na yon, dapat i-ensure mo na malalagay mo rin siya sa resume mo. Hindi ko sinasabing i-copy-paste mo, pero dapat yung mga words na hinahanap nila, na specific qualifications, malalagay mo rin sa resume mo. Kasi minsan yung pag-select nila ng applicants, meron na agad technology or yung system na mag-check kung ano doon yung mga resumes na meron ng mga keywords na to or mga qualifications na hinahanap nila. Meron doon maliligwak ka agad kasi wala doon yung keywords na hinahanap nila. What if qualified ka pero hindi mo nalagay yung keywords na yun? So sayang, di ba? Para sa'yo na sana na wala pa, di ba? So i-consider mo yun, dapat yung keywords na hinahanap nila sa job description nasa resume mo rin. I believe yan yung isa sa mga rason kung bakit hindi ako natanggap kasi marami talagang applicants nung nag-try ako sa website na LinkedIn. So, kaya naman, nung nilagay ko yung mga job descriptions and then tinailor ko yung resume ko talaga, kada nag-a-apply ako, ayun, awan ng Diyos, may mga kumakontak naman para sa interview and application kasi nga, yung resume ko pumapasok agad sa system nila kasi nandun yung mga keywords. So, i-consider niyo yun. I-share ko sa inyo na sobrang daming nakapunta ng abroad through referral. Kasi nga, syempre, tiwala na sila dun sa empleyado nila. Kapag nag-refer yun, alam nila na okay yung trabaho noon, na mapagkakatiwalaan nila, na talagang gagawin ko ano yung mga roles nila sa kumpanya. So, mahalaga rin na may mga connections kayo or may network kayo na pwede kayo mag-ask kung meron bang opening sa kumpanya nila, di ba? So, i-consider nyo rin yung mga referral. Kasi, why not always try all the options that you have? Kasi wala namang mawawala. And then, ayun, isa lang sa mga masasabi ko rin,
syempre, yung pinaka-effective na tip na gumana sa akin ay hindi ako tumigil sa paghahanap ng trabaho sa abroad. Kasi, syempre, kung titigil ka, what if malapit ka na pala dun sa job or sa role na pinapangarap mo, tapos tumigil ka, sayang naman, di ba? Kasi, kada apply mo naman, matututo ka kung ano yung kailangan mo i-improve, or kahit pati sa interview, ano yung mga kailangan mo i-consider. So, try lang ng try hanggang sa makuha mo yung dream job mo abroad. And I hope maging helpful tong video para sa'yo. And then let me know in the comment section pag may tanong kayo, lalo sa mga websites na yan or iba pang mga tips and resume, any ideas, diba? Pang ganun. So, thank you guys and I hope you enjoyed this video.